Para kanino ang Love of My Life ng Queen? Welcome back to my channel, class! Nakasubscribe na ba ang lahat? Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isang kanta na kapag tumugtog sa videoke, biglang nagiging emotional ang buong barangay. Ang Love of My Life ng Queen. Pero sa likod ng napakasakit na lyrics nito, ay isang totoong babae na naging napakahalagang bahagi ng buhay ni Freddie Mercury. Sinong aba siya? At bakit kahit natapos ang romantic relationship nila, patuloy siyang tinawag ni Freddie na pinakamahalagang tao sa kanyang buhay? Kilalanin si Mary Austin dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Sylvia Phoebes 234. Salamat sa suggestion mo and shoutout sa mga estudyante ko riyan sa Bulacan. Class, bumalik tayo sa London bago pa maging worldwide superstar si Freddie Mercury. Noong 1969, nakilala ni Freddie si Mary Austin. Young adults pa sila noon. Si Mary ay nagtatrabaho sa fashionable London boutique habang si Freddie ay isa pang struggling musician na malayo pa sa pagiging rock icon na makikilala ng mundo. Naging close sina Freddie at Mary at eventually naging romantic ang kanilang relationship. Nagsama sila at sa loob ng ilang taon, naging malaking bahagi si Mary ng personal life ni Freddie. Naroon siya bago ang global fame, bago ang mansions, bago ang sold-out concerts, bago naging Freddie Mercury ang young musician. Noong 1975, ginawa ng Queen ang album na A Night at the Opera, kung saan kasama ang nagpasikat sa banda na Bohemian Rhapsody. Sa album na ito, kasama rin ang isang mas tahimik at intimate na awit, ang Love of My Life. Ayon mismo sa official history ng Queen, isinulat ni Freddie ang kanta para kay Mary Austin. Salamin ito ng malalim na nangyayari sa personal na buhay ni Freddie noong panahong iyon. Habang lumilipas ang kanilang relationship, mas nauunawaan ni Freddie ang kanyang sexuality at ang attraction niya sa mga lalaki. Something's been wrong for a while. Kalaunan, ikinuwento ni Mary na sinabi sa kanya ni Freddie, I think I'm bisexual. Freddie, you okay? At class, dito naging malungkot ang kwento. Dahil minsan, hindi natatapos ang pagmamahal dahil may nag-away. This is the hardest because it's not even your fault. Pero hindi ibig sabihin na nawala si Mary sa buhay ni Freddie. In fact, kabaligtaran, nanatili silang extremely close. Si Mary ay naging isa sa mga taong pinagkakatiwalaan ni Freddie. Don't take it away from me because At kahit dumating ang ibang romantic partner sa buhay niya, hindi nawala ang espesyal na lugar ni Mary. Sa isang famous interview, sinabi ni Freddie tungkol sa kanya, "All my lovers ask me why they couldn't replace Mary, but it's simply impossible." Tinawag pa niya si Mary na kanyang common law wife at sinabing para sa kanya, parang kasal na rin sila. Sa kalaunan, ang kantang isinulat para sa isang napaka-personal na relationship. Naging kanta ng millions of people. Sa live performances ng Queen, naging extraordinary ang Love of My Life. you don't know what it means to me.
Sa ilang concerts, halos hindi na kailangang kantahin ni Freddie ang buong kanta. Audience na ang kumakanta. Thousands of people singing together. Isang kantang nagsimula bilang intimate expression para sa isang babae. Eventually, kinakanta pabalik sa songwriter ng isang buong stadium. Habang lumalaki ang fame ni Freddie, nanatiling constant si Mary. Binilhan niya ito ng bahay malapit sa kanyang sariling tahanan. At nang magkasakit si Freddie sa mga huling taon ng kanyang buhay, nanatili rin si Mary sa kanyang inner circle. Noong 1991, namatay si Freddie Mercury sa edad na 45 dahil sa bronchial pneumonia resulting from AIDS. At pagkatapos ng kanyang kamatayan, makikita kung gaano kalalim ang tiwala niya kay Mary. Love of my life, can't you see? Iniwan niya kay Mary ang malaking bahagi ng kanyang estate, kabilang ang kanyang tahanan sa London na Garden Lodge. At mayroon pa siyang isang napaka-personal na hiling. Ayaw ni Freddie na malaman ng publiko kung saan ilalagay ang kanyang ashes. Si Mary ang pinagkatiwalaan niya. Ayon sa kanya, palihim niyang dinala ang ashes ni Freddie sa lugar na pinili para rito. At hindi niya kailanman ibinunyag kung nasaan yon. Hindi sa fans, hindi sa media, at maging sa ibang taong malapit kay Freddie. So recap, class! Nakilala ni Freddie Mercury si Mary Austin bago pa siya sumikat. Naging romantic partner sila at nagsama sa loob ng ilang taon, at isinulat ni Freddie ang Love of My Life na ayon sa official history ng Queen ay para kay Mary. Kalaunan, natapos ang romantic relationship nila habang mas nauunawaan ni Freddie ang kanyang sexuality. Pero hindi natapos ang kanilang malalim na pagkakaibigan. Nanatiling isa si Mary sa pinakamahalaga at pinakapinagkakatiwalaang tao sa buhay ni Freddie. Bago siya pumanaw, si Mary ang pinagkatiwalaan niya sa malaking bahagi ng kanyang estate at maging sa sikreto ng kanyang final resting place. Ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At tandaan ninyo, class, hindi lahat ng love story ay nagtatapos sa kasal. Hindi rin lahat ng breakup ay nangangahulugang nawala na. Ang pagmamahal, minsan, nagbabago lang ang anyo nito. Love of my life.